Movie Recap Tagalog here. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang liblib na baryo na namumuhay sa takot. Sa baryong ito, may naglipa ng isang nakakatakot na alamat tungkol sa isang demonyong walang ulo na naninirahan sa paligid ng ilog. Sinasabing pinapatay ng nilalang na ito ang sinumang mangahas na lumapit sa pamamagitan ng pagbugot ng ulo bago itapon ang mga walang ulong bangkay palabas ng ilog. Noong una, itinuturing lamang itong isang simpleng kwentong bayan, ngunit unti-unti, nagsimula ng magkaroon ng mga biktima. Natakot ang mga tao at wala nang nangahas pang lumapit sa ilog. Sinumang maligaw o padalos-dalos na pumunta roon, ay kalaunang natatagpuang patay sa isang kakilakilabot na kondisyon, walang ulo. Sa tuwing may nawawalang taga-baryo, agad na nahihinuha ng mga tao na ang demonyo ang may kasalanan. Hanggang sa isang araw, ang kasing tulad na lagim ay sumapit sa isang batang babae na nagngangalang nga na wala singa ng walang kasing bakas. Ang kanyang mga tsinelas ay natagpuan sa tabing ilog, ngunit ang kanyang katawan ay hindi kailanman nahanap. Buong baryo ang sumuko at naniwalang singa ay kinuha na ng demonyo sa ilog. Walang sinumang nangahas na hanapin siya, maging si Liam, ang kapitan ng baryo, ay tila nagbulag-bulagan lang. Gayunpaman, may isang taong tumangging maniwala rito. Siya si Mon, ang tita ni nga. Kumbinsido si Mon na buhay pa ang kanyang pamangkin, o kaya na may lohikal na paliwanag sa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito. Dahil walang taga-baryo ang may gustong tumulong, nagpasya si Mon na humingi ng profesional na tulong mula sa lungsod, isang pribadong investigador na nagngangalang Detective Kian. Pagkaraan ng ilang araw, dumating si Kian sa baryo. Kilala na ang kanyang reputasyon sa paglutas ng mga mahihirap na kaso. Subalit sa sandaling tumapak siya roon, naramdaman niya agad ang aura ng takot na bumabalot sa mga taga-baryo. Mabilis na hinanap ni Kian si Mon at nalamang nasa tirahan ito ng kapitan ng baryo na si Liam. Pagkarating niya, nasaksihan ni Kian ang isang hindi kaaya-ayang eksena. Tumanggi ang kapitan na harapin si Mon at naging marahas ang pagtrato sa kanya ng mga gwardiya nito. Biết đó cũng chỉ là viện cớ thôi mà. Lê Hoàng Lan! Agad na namagitan si Kian, pinatigil ang mga gwardiya at inilayo si Mon sa lugar na iyon. Bà nghe tổn thương quá. Chào bà Hai Mẫn. Ang tagpong ito ay nagbigay kay Kian ng paunang hudyat na mayroong hindi tama sa pamunuan ng baryo. Labis naman ang naging kaluwagan ni Mon nang makita si Kian. Para sa kanya, si Kian ang tanging pag-asa upang mahanap ang kanyang pamangkin na si Nga. Ang unang hakbang ng investigasyon ay nagsimula sa bahay ni Nga. Doon, nakatagpo ni Kian si Piha, ang biolohikal na ama ni Nga. Nang tanungin kung kailan niya huling nakita ang kanyang anak, nakakabigla ang naging tugon ni Piha. Sa halip na magpakita ng pag-aalala, naging mapang-uyam si Piha. Hinalaan niyang nagtanan si Nga kasama ang ibang lalaki dahil hindi naman nahanap ang bangkay nito. Nang marinig ang paratang na ito, nagalit si Mon, ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang emosyon. Pagkatapos ay niyaya ni Mon si Kian na siyasatin ang kwarto ni Nga. Sa unang tingin, mukhang maayos naman ang kwarto. Gayunpaman, may napansin na kakaiba ang matalas na mata ni Kian. May mga basag na piraso ng isang flower vase sa sahig. Ipinaliwanag ni Mon na talagang nakapagtataka ito. Isang sastre si Nga at wala siyang hilig sa pagngolekta ng mga flower vase. Kaya saan kaya galing ang mga hindi pamilyar na piraso ng basag na florera na ito? Tinanong pagkatapos ni Kian kung mayroon bang anumang kakaibang insidente kamakailan. May naalaala si Mon. Ilang araw ang nakalipas, may isang magnanakaw na pumasok sa bahay. Nahuli siya ni Nga at lumaban ito, dahilan upang masugatan ang kamay ng magnanakaw. Gayunpaman, dahil walang nanakaw, hindi na pinalaki pa ang insidente. Nilista ito ni Kian sa kanyang isipan. Isang bigong magnanakaw, mga misteryosong piraso ng florera, at isang mapagwalang bahalang ama. Hindi ito isang ordinaryong kaso ng nawawalang tao. Dahil walang patutunguhan ang mga ebidensya sa bahay, nagpasya si Kian na pumunta sa mismong pinangyarihan ng krimen, sa gubat malapit sa ilog kung saan nawala si Nga. Sa mismong pwesto kung saan natagpuan ang mga tsinelas ni Nga, nakatuklas si Kian ng isang pisikal na ebidensya, isang uri ng kakaibang buto ng halaman. Dinala ni Kian ang buto sa katutubong manggagamot o albularyo ng baryo upang ipasuri ito. Vâng. Tất cả nạn nhân của Maya thường dị tự. Ipinaliwanag ng albularyo na ito ay buto ng isang halaman na may nakakalasing o nakakapamanhid na epekto. Gayunpaman, nagbigay din ang albularyo ng isang mahigpit na babala. Kung naniniwala si Kian na tao ang kumuha kay Nga, nagkakamali siya ng lubos. Alam ng buong baryo na gawa ito ng demonyong walang ulo at sa lalong madaling panahon, tiyak nalilitaw din ang katawan nito. Sa pag-iisip ng lohikal, naramdaman ni Kian na mayroong itinatago sa baryong ito. Habang naglalakad siya palayo sa bahay ng albularyo, napansin ni Kian na palihim pala siyang sinusundan ni Mon.
Ikinuwento ni Moon kung gaano ka-espesyal si Nga sa kanya. Naglayas ang ina ni Nga noong bata pa ito at iniwan siya at hindi naman kailanman tunay na kinilala ng kanyang amang si Piha si Nga bilang anak. Si Moon lamang ang nagpalaki kay Nga ng may pagmamahal at kalinga. Subalit, ayaw ng asawa ni Moon na inaalagaan niya si Nga at nagbanta itong makikipagdiborsyo kung ipagpapatuloy niya ang pag-asikaso sa kanyang pamangkin. Iyon ang dahilan kung bakit napilitan si Moon na iwan si Nga. Lumipas ang mga taon at kalaunan ay nakipaghiwalay din si Moon sa kanyang asawa at bumalik sa baryo upang bumawi sa kanyang mga pagkukulang kay Nga. Ngunit ilang araw pa lamang pagkatapos ng kanilang muling pagkikita, misteryoso nang nawala si Nga. Minumulto si Moon ng matinding pagkonsensya. Iniisip niya na kung hindi sana siya umalis, baka ligtas pa si Nga ngayon. Nang marinig ang katapatan at pagsisisi ni Moon, inanyayahan na sa wakas ni Kien si Moon na sumama sa kanyang investigasyon. Mà không tìm thêm được dấu vết nào của Nga, rồi bị nước cuốn theo dòng suối này mà trôi ra hồ. Sumapit ang gabi. Ang takot sa demonyong walang ulo ay nagdulot ng matinding lagim sa baryo. Ipinidang mahigpit ng lahat ng taga-baryo ang kanilang mga pinto at nagsabit ng mga protektadong agimat na ibinigay ng albularyo sa harap ng kanilang mga bahay. Wala, kahit isang tao ang nangahas na lumabas ng gabing iyon. Si Kien, na nakatira pansamantala sa baryo, ay nakaramdam din sa nakakangilabot na atmosfera. Subalit, nang dahil sa matinding pagod ay tuluyan na siyang nakatulog, naging bahagi naman ng kanyang panaginip ang lagim. Nanaginip si Kien na nakatayo siya sa tabing ilog. Doon ay nakita niya ang pugot na ulo ni Nga na lumulutang sa tubig. Ang nakakatakot pa rito, nakadilat ang mga mata nito at gumagalaw ang bibig. Sumisigaw at humihingi ng saklolo kay Kien. Nagising si Kien na napabalikwas, naghahabol ng hininga, at basang-basa ng malamig na pawis ang buong katawan. Hindi siya sigurado kung iyon ay isang ordinaryong bangungot lamang o isang pahiwatig na ipinadala ng hindi matahimik na kaluluwa ni Nga. Pagsikat ng araw, hindi na nag-aksaya ng panahon si Kien. Kasama si Moon, muli silang umikot sa baryo upang maghanap ng mga ebidensya. Nakakuha sila ng isang nakakabagabag na bagong impormasyon. Noong araw na mawala si Nga, nakita siyang nakikipagtalo ng matindi kay Tuyet, ang anak ng kapitan ng baryo. Hình như họ đang tranh cãi. Agad na nagpunta sina Kien at Moon sa bahay ng kapitan upang tatanungin si Tuyet. Nang tanungin, idiniin ni Tuyet na ang pagtatalo ay tungkol lamang sa isang maliit na bagay. Sinabi niyang nagkamali si Nga ng kulay ng telang ginamit sa kanyang ipinatahing damit. Tumanggi si Tuyet na magbayad at sa galit ni Nga ay nagbanta itong sisingilin ang utang sa kasintahan ni Tuyet, isang lalaking nagngangalang Tak. Kaya naman, malaki ang posibilidad na pagkatapos ng pagtatalo, pinuntahan ni Nga si Tak. Agad na nag-imbestiga si Kien kung sino si Tak at nalamang nagtatrabaho ito bilang isang manggagawa ng seramika na gumagawa ng mga florera at plato. Ang katotohanan ito ang agad na nagpaalala kay Kien sa mga kakaibang piraso ng basag na florera na natagpuan sa kwarto ni Nga. Malamang na ang flower vase na iyon ay gawa ni Tak. Dahil dito, ang hinala ay mas lalong tumindi laban sa kanya. Nagbunta sina Kien at Moon sa bahay ni Tak, ngunit sa kasamaang palad, ito ay walang tao at nakakapangilabot ang katahimikan. Nang makitang natatakot si Moon, sinabihan siya ni Kien na mag-antay na lamang sa labas, habang mag-isa itong pumasok sa madilim na awaan ng pagawaan. Sa loob, biglang nakita ni Kien ang anino ng demonyong walang ulo na binubugbog si Nga, ngunit agad din itong naglaho. Nabitawan ni Kien ang guni-guni nang makarinig siya ng ingay sa likod ng pagawaan. Tumakbo siya roon at sa wakas ay nakaharap si Tak. Nang walang pag-aalinlangan, lantarang idiniin ni Kien si Tak na siya ang utak sa pagkawala ni Nga at kinuwestiyon ang relasyon nito sa dalaga. Dahil wala ng kaurungan, sa wakas ay ipinagtapat ni Tak ang kanyang lihim. Inamin niyang mahal na mahal niya si Nga at binalak niyang kanselahin ang kasal nila ni Tuyet upang pakasalan ito. Gayunpaman, ang kanilang pagmamahalan ay hinarang ng kawalan ng pabor at ng mga pagbabanta. Sinabi ni Tak na nang malaman ng kapitan at ng pamilya nito ang tungkol sa relasyon, nagbanta silang sisirain ang buhay ni Nga. Takat nga kung mangangahas siyang makipaghiwalay sa kasunduan. Nang marinig ang pagtatapat ni Tak, nahinuha ni Kien at Moon na ang pamilya ng kapitan ang posibleng tunay na may sala na nagpalaho kay Nga upang protektahan ang kanilang karangalan. Bumalik sila sa bahay ng kapitan, kung saan isinailalim sa interogasyon si Liam, ang kanyang asawang si Vuong, at ang kanilang anak na si Tuyet. Inamin nilang galit sila kay Tak, ngunit itinanggi nilang sinaktan nila si Nga. Sa halip, may isiniwalat na nakakagulat na bagong katotohanan si Tuyet. Sinabi niyang isang sinungaling si Tak. Hindi niya gustong pakasalan si Nga dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa taranta. Sinubukan ni Tak na iwanan si Nga matapos niyang malaman na buntis ito sa kanyang anak. Ang revelasyong ito ang nagpabago sa lahat.
buntis si nga sa anak ni Tak. Ang motibo sa pagpatay ngayon ay naging napakatindi para sa lahat ng panig. Una, maaaring pinatay ni Tak si nga upang burahin ang ebidensya ng kanilang bawal na relasyon at ang hindi inaasahang anak upang makasal pa rin siya sa mayaman na anak ng kapitan. Pangalawa, maaaring ang pamilya ng kapitan ang pumatay kay nga upang mapanatili ang kanilang karangalan nang sa gayon ay hindi masira ang kasal ng kanilang anak dahil sa isang iskandalo ng pagbubuntis. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nakabatay pa rin sa motibo at walang pisikal na ebidensya. Còn lạ gì cái giọng cường hào ác bá này. Cô đừng có cậy thế con quan mà mở mồm vô không. Chúc Quan Liêm sống thọ nha. Thôi. Biglang naalaala ni Kian ang isang pahiwatig na nakaligtaan, ang magnanakaw. Ilang araw bago mawala si nga, pinasok ang kanyang bahay ng isang magnanakaw na nakapagtatakang walang ninakaw na anuman, ngunit nakipaglaban kay nga dahilan upang masugatan ang kamay nito. Bumuo ng konklusyon si Kian, posibleng ipinadala ni Tak ang magnanakaw upang bawiin ang isang bagay na ibinigay niya noon kay nga, ang florerang ginawa niya para hindi mabuko ang kanilang relasyon. O kaya naman, maaaring ang pamilya ng kapitan ang kumuha ng isang mamamatay tao na nagpanggap na magnanakaw upang patahimikin si nga. Ngunit nabigo ang plano dahil lumaban ang dalaga. Sino man ang utak sa likod nito, ang susi sa katotohanan ay nasa kamay ng isang tao, ang magnanakaw na may sugat sa kamay. Kung mahahanap siya ni Kian, malulutas ang kaso. May misyon na ngayon sina Kian at Mon na hanapin ang magnanakaw, at ang pinakamahalagang pahiwatig ay ang sugat sa kamay nito. Gumawa ng diskarte si Kian upang siyasatin ang mga kamay ng mga kahina-hinalang taga-baryo. Chức một cuộc thi đó là Sa wakas ay nagbunga ang paghahanap ng matagpuan nila, ang isang lalaking nagngangalang Dong, isang talamak na magnanakaw na pinalayas ng kapitan upang tumira sa labas ng nasasakupan ng baryo dahil sa madalas na pagnanakaw nito. Nang suriin, may bagong ang sugat si Dong sa kanyang kamay. Sa ilalim ng interogasyon ni Kian, bumigay din kalaunan si Dong at ipinagtapat na siya nga ang pumasok sa bahay ni nga. Noong gabing iyon, natagpuan pa ng pulisya ang pulseras ni nga sa barong-barong nito bilang ebidensya. Subalit, nang tanungin ni Kian kung sino ang nagbayad sa kanya upang patayin si nga, mariing itinanggi ito ni Dong. Nanindigan siyang walang nag-utos sa kanya at nagnakaw lamang siya dahil sa matinding kagipitan sa pera. Gayunpaman, nagbigay si Dong ng isa pang impormasyon na mas may halaga. Sinabi ni Dong na noong gabing tumakas siya mula sa bahay ni nga, may nakita siyang nakakagulat na tagpo. Nakita niya ang asawa ng kapitan na si Vuong at ang ama ni nga na si Piha, na lihim na magkasama. Lumabas na sina Piha at Vuong ay matagal nang may patagong relasyon, at noong gabing iyon, nahuli pala ni nga ang kanyang sariling ama na nangangaliwa kasama si Vuong. Ang hinala ni Kian ay nabaling ngayon kay Vuong, ang asawa ng kapitan. Hinalaan niya ito bilang utak sa likod ng lahat. Anh đã phạm tội trộm cắp, hình phạt Ai ngờ lại thấy bà Vượng lấm la lấm lét. cớ gì lại bắt Tri Huyền phu nhân. Subalit nang harapin, tumangging umamin si Vuong at sa halip ay ipinagtanggol ang kanyang sarili. Inamin niyang nakipagkita nga siya kay nga noong gabing iyon, ngunit upang pagbantaan lamang ito, sinabi ni Vuong na nagbanta siyang papatayin si nga kung hindi ito lalayo kay Tak, ang kasintahan ng kanyang anak. Nagpatuloy sina Kian at Mon sa paghahanap ng impormasyon mula sa iba pang mga saksi. Lumabas na may isang nakasaksi na nakakita kay nga na nakikipagkita kay Tuyet sa gitna ng gubat. Agad na hinarap ni Kian si Tuyet at iginiit sa kanya ang mga nakalap na ebidensya. Dahil pakiramdam niya ay nagipit na siya, sa wakas ay ipinagtapat ni Tuyet ang lahat. Ipinaliwanag ni Tuyet na nagkita sila sa gubat at nagkaroon ng matinding pagtatalo dahil nabulag siya sa selos matapos malaman na buntis si nga sa anak ng kanyang kasintahan. Nagtulakan sila at sa gitna ng komosyon, natumba si nga at malakas na tumama ang ulo nito sa bato sa ilog. Nakita ni Tuyet na nakahandusay at hindi na kumikilos si nga, kaya inakala niyang patay na ito. Dahil sa taranta at matinding takot, tumakbo palayo si Tuyet at iniwan ang katawan ni nga doon. Sumpa man ni Tuyet na hindi niya kailanman ginalaw ang bangkay. Tila nalutas na ang kaso. Agad na nakipag-ugnayan si Kian sa pulisya ng lungsod. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at inaresto si Tuyet sa paratang na pagpatay at kapabayaan na nagdulot ng kamatayan. Histerikal na naiyak si Moon nang harapin ang katotohanan ito. Gayunpaman, may isang bagay pa rin ang bumabagabag sa isip ni Kian. Kung totoong iniwan ni Tuyet ang katawan doon, saan napunta ang bangkay ni nga at sino ang naglipat nito? Kung iniwan lang basta ni Tuyet si nga, dapat ay nasa gubat pa rin ang katawan nito. Bagamat naaresto na ang pangunahing susi, ang misteryo ng nawawalang bangkay ni nga ay nanatili pa ring isang malaking tanong na walang kasagutan. Do cô bị đặt đúng không? Điều tra phải hợp lệ. Nếu không,
Kinagabihan, matapos humupa ang gulo ng pag-aresto, sinubukan ni Kien na magpahinga. Mag-isa siyang naghahapunan sa kanyang tuluyan habang nararamdamang natapos na sa wakas ang kanyang trabaho. Bigla, nagbago ang atmosfera ng napakatindi. Naramdaman ni Kien ang presensya ng isang tao o isang bagay na pumasok sa kanyang silid. Nang lumingon siya, nakatayo sa harap niya ang demonyong may hawak na ulo. Ang mas nakakapangilabot pa rito, hawak ng nilalang ang pugot na ulo niya at sakim na nilalalamon ito sa mismong harap ng mga mata ni Kien. Hindi ito panaginip. Sumigaw si Kien habang sumusugod sa kanya ang nilalang. Mabuti na lang at narinig ng mga kasamahan niyang pulis sa malapit ang kanyang sigaw at puwersahang pumasok, kaya nailigtas si Kien. Ang nakapagtataka, sa sandaling pumasok sila, naglaho ang demonyo nang walang kasing bakas. Ang insidenteng ito ang nagpatunay kay Kien na may totoong elementong supernatural na nagaganap at hindi lamang ito guni-guni o huwad na alamat. Inatasan ni Kien ang kanyang mga kasamahan na imbestigahan ang kasaysayan ng demonyo, kung bakit ito umiiral at kung sino talaga ito. Binuksan nila ang mga lumang artsibo ng baryo at natuklasan ang isang nakakakilabot na katotohanan sa kasaysayan. 30 taon na ang nakalilipas. Isang madugong trahedya ang naganap sa baryong ito. Isang malaking pamilya na binubuo ng 14 na katao ang pinaratangan na nagtaksil sa baryo. Nang walang maayos na paglilitis, nagsari-sariling batas ang mga taga-baryo. Kinaladkad silang 14 sa tabing ilog at pinugutan ng ulo ng isa-isa. Pinaniniwalaang ang mga hindi matahimik na kaluluwa ng pinaslang na pamilya ay nagsama-sama sa iisang entidad at doon nabuo ang demonyong walang ulo. Ang ilog ay naging isinumpa bilang lugar ng malawakang pagbitay. Subalit, may isang detalye na nakapagtataka. 30 taon nang umiiral ang alamat, ngunit ang marahas na lagim ng pagpatay at ang mga pagpapakita ng demonyong walang ulo ay naging agresibo lamang sa nakalipas na 5 hanggang 10 taon. Bakit ito nanatiling tahimik sa loob ng 20 taon bago magising ngayon? At bakit ang demonyong walang ulo ang mismong umaasinta kay Kien? Napapadpad si Kien sa sangandaan ng lohika at ng mistiko. Sa isang banda, tinatanggihan ng kanyang rasyonal na pag-iisip ang pagkakaroon ng multo. Ngunit sa kabilang banda, nasaksihan na ng sarili niyang mga mata ang demonyong walang ulo ng higit sa isang beses. Habang nakikipagbuno si Kien para sa kanyang katinuan, sumiklab naman ang gulo at taranta sa bahay ng kapitan. Ang asawa ng kapitan na si Vuong ay nasa estado na ngayon ng matinding kawalan ng pag-asa. Nagmakaawa siya sa kanyang asawang si Liam para sa tulong, ngunit tumanggi si Liam na makialam pa. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, dumating ang personal na katulong ni Vuong na may dalang nakakagulat na balita. Ang lalaking binayaran ni Vuong upang patayin si Nga ay hindi pala ito totoong pinatay. Sa wakas ay naging malinaw na si Vuong ang tunay na utak sa likod ng lahat. Magbalik tanaw muna tayo sandali sa nakaraan. Nang aksidenteng maitulak ni Tuyet na anak ni Vuong, si Nga sa gubat na naging dahilan ng pagkawala ng malay nito. Tumakbo si Tuyet palayo dahil sa takot. Nagkataon naman na nasaksihan ng katulong ni Vuong ang insidente at isinumbong ito sa kanya. Sa halip na tumulong, nakita ito ni Vuong bilang perpektong pagkakataon upang burahin si Nga sa mundo ng tuluyan para na ring maprotektahan ang reputasyon ng kanyang anak. Nagbigay ng pera si Vuong sa kanyang katulong upang kumuha ng mamamatay tao at ang upahang mamamatay tao na iyon ay walang iba kundi si Dong, ang magnanakaw na nahuli bago ito. Gayunpaman, tuso at tusong bastardo si Dong. Nang matagpuan niyang walang malay si Nga sa gubat, isang malupit na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sa halip na patayin si Nga gaya ng iniutos ni Vuong, ikinulong niya ito sa isang nakatagong lugar. Ang plano niya ay patuloy na i-blackmail ang asawa ng kapitan ng baryo. Sa pamamagitan ng scheme na ito, makakahutot si Dong ng malalaking halaga ng pera. Ang lahat ng mga pahiwatig ay muling bumalik kay Dong. Nagpasya sina Kien at Mon na palihim siyang sundan. Con mời bà ngồi. Chấp mọi thứ để có được nếu quan quân ập vào, anh có thể bỏ. Lumabas na muling nabablackmail ni Dong si Vuong. Nagbanta siya na kung hindi bibigyan ni Vuong ng karagdagang pera, dadalhin niya ang buhay pang singa sa harap ng mga taga-baryo at ibubunyag ang kahihiyan ni Vuong sa lahat. Ang lihim na pagkikitang ito ay naganap sa gubat sa pagitan ni na Vuong, ng kanyang katulong, at ni Dong. Tumindi ang tensyon. Naramdaman ni Dong na binalak siyang traidurin ng katulong ni Vuong, kaya agad na pinatay ni Dong ang katulong sa mismong lugar na iyon. Chỗ này là gấp. Dahil nagipit, nagmakaawa si Vuong kay Dong na ibigay sa kanya si Nga upang siya na mismo ang kumuha sa buhay nito gamit ang sarili niyang mga kamay. Bilang kapalit, inialay ni Vuong ang lahat ng natitira niyang pera kay Dong. Pumayag si Dong at nagtungo sila sa lugar kung saan nakakulong si Nga.
Tôi giấu tiền ở gần nhà anh á. Tao giết nó, mày còn lằng nhằng. Lấy tiền đi. Eksaktong papatayin na sana ni Vuong Singa nang biglang sumulpot sina Kien at Mon. Isang matinding labanan ang sumiklab. Nakipagbugbungan si Kien kay Dong ng mag-isa, habang sa kabilang banda naman ay nagawang iligtas ni Mon Singa mula sa pag-atake ni Vuong. Con điên này mà dở. Kinaumagahan, nabunyag ang lahat ng mga madidilim na lihim. Inaresto ng mga pulis si Vuong sa paratang na attempted murder. Kinansela naman ni Tak ang kanyang kasunduan sa kasal kay Tuyet. At sa wakas ay muling nakasama si Nga at ang kanilang dinadalang anak. Nagbalik ang kapayapaan sa baryo. Subalit para kay Kien, hindi pa tapos ang kaso. Isang malaking katanungan ang patuloy na nagpapahirap sa kanyang isip. Sino o ano ang demonyo na paulit-ulit na nakikita ni Kien? Habang hinahatid ni Mon si Kien pauwi, may sinabi siya na naging susi sa pagsagot sa lahat. Pinaliwanag ni Mon na ang nilalang na nakikita ni Kien ay hindi kailanman nakita ni Mon mismo. Gayunpaman, pinaniniwalaang ang lahat ng mga taga-baryo ay umiinom ng protektadong gayuma ng albularyo upang itaboy ang nilalang na iyon. Dahil sa pag-aalala sa kalagayan ni Kien, ipinatapat ni Mon na palihim niyang inihahalo ang gayuma sa pagkain ni Kien gabi-gabi. Gayunpaman, si Mon mismo ay hindi kailanman uminom ng tinatawag na protektadong gayuma na ibinigay ng albularyo. Ang pag-aming ito ang nagpagulat kay Kien. Agad niyang sinuri ang natitirang gayuma. Doon na nabunyag ang nakapangingilabot na katotohanan. Ang likido ay hindi pala isang protektadong gayuma, kundi isang matapang na drogang nakakahalusinasyon na kapagdudulot ng guni-guni na gawa sa mga buto ng halaman na natagpuan ni Kien noong una. Sa lahat ng pagkakataong ito, walang demonyong naghahasik ng lagim sa baryo. Ang dahilan kung bakit nakikita ng mga taga-baryo ang demonyong walang ulo at namumuhay sa takot ay hindi dahil sa isang supernatural na nilalang, kundi dahil sa malawakang paglalason sa kanila. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang albularyo. Isang bagong katanungan ang umusbong. Bakit ito ginawa ng albularyo? Dahil sa kuryosidad, mas nirebisa ni Kien ang kasaysayan ng baryo at natuklasan ng isang mahalagang katotohanan na nawawala sa mga naunang tala. Ang pamilya na binubuo ng 14 na katao na pinugutan ng ulo 30 taon na ang nakalilipas ay binubuo pala talaga ng 15 miyembro. May isang maliit na bata ang nakaligtas. Nagtago ang batang iyon at nakita ng sarili niyang mga mata kung paano pinugutan ng ulo ng mga taga-baryo ang buo niyang pamilya sa tabing ilog. Sa araw na iyon, sumumpa ang bata na maghihiganti siya. Umalis siya upang mag-aral tungkol sa sining ng mga lason at pagkalipas ng maraming taon ay bumalik sa baryo na nagpanggap bilang isang albularyo. Ang kanyang plano ay parehong matalino at malupit. Ginamit niya ang kanyang mga timpla upang maghalusinasyon ang mga taga-baryo at makakita ng demonyong walang ulo. Sa ilalim ng impluwensya ng takot at droga, nagawa niya silang manipulahin ng lubusan. Sa pamamagitan ng paraang ito, madaling napatay ng albularyo ang kanyang mga kaaway ng isa-isa sa pamamagitan ng pagpugot sa kanila. Eksakto sa ginawa ng mga taga-baryo sa kanyang pamilya noon, natural namang naniwala ang mga taga-baryo na ang mga kamatayang walang ulo ay sanhi ng mga supernatural na kapangyarihan. Sa katotohanan, hindi kailanman nag-exist ang demonyo at ang lahat ay paghihiganti lamang ng albularyo. Agad na nilusob ni Kien at ng mga pulis ang kubo ng albularyo, ngunit huli na ang lahat. Wala nang laman ang kubo. Năm nay, đêm nào tôi cũng thấy. Ang albularyo, na siyang tunay na serial killer, ay nakatakas na. Nagtapos ang pelikula na si Kien ay nakatayong tahimik na pagtatanto na ang lagim na sumira sa baryo ay hindi isang nilalang mula sa ibang mundo, kundi isang tao na nagtanim ng matinding galit sa loob ng ilang dekada. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.